Magandang gabi po sa ating lahat. Dahil po tayo po ay muli dadako sa ating prayer meeting. Wednesday na naman po. Tunay na napakabilis po ng araw. At ito po ang huling prayer meeting natin sa buwan ng Agosto. Patuloy po kayong pinapaalalahanan na patuloy po tayo maging updated sa ating Facebook page, sa ating Bible reading, sa mga announcements. At patuloy po natin itong i-promote, no? I-like at i-share, and even sa mga pinapost po doon ng mga articles and even quotations. Sa ating pagsisimula, buksan po natin ang ating Biblia sa Psalm 9 verses 1 and 2. At ito po connected sa ating pag-awit mamaya. Muli, Psalm 9 verses 1 and 2. I will give thanks to the Lord with my whole heart. I will recount all your wonderful deeds. I will be glad and exult in you. I will sing praise to your name, O Most High. Sa kabila po ng ating pinagdadaanan, ang lahat po ng Kristiyano at lahat ng mga tagasunod ng Panginoong Hesus ay mayroong kaibahan sa iba, sapagkat tayo po, ano man po ang ating pinagdadaanan, ay palagi napupuno ng pasasalamat ang ating mga puso, sapagkat una sa lahat tayo ay iniligtas na ng Diyos. Tayo ay may maayos na ugnayan sa Kanya. At dagdag pa rito ay araw-araw po dagdagan ng Diyos ang Kanyang pagkapala sa atin. Kaya po, sa second part ng verse 1 is, I will recount all of your wonderful deeds. Muli kong bibilangin, muli kong aalalahanin ang lahat ng mga dakila mong gawa sa akin. Kaya, as we begin our prayer meeting sa ating pong pag-awit sa ating Panginoon, let us count the blessings na ibinigay po sa atin ng Diyos. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos, salamat po sa gabi na ito na muli kami ay pinagsama-sama mo even via live stream upang magkaroon po ng prayer meeting. Salamat po dahil meron kami muling pagkakataon at pribileyo na magpuri sa iyo, umawit para sa iyo, makinig ng iyong salita, at manalangin po ng sama-sama. Dalangin po namin ang bawat lahat ng mga abot ng live stream na ito ay patuloy po kayong mangusap, maging pagkapala po ang gawain na ito, at tunay na makapagbigay po ng kapurihan sa inyo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Tayo po ay umawit sa Panginoon. Count your blessings. Ito po, hintayin lamang po natin. Umawit. When Apollos billows, you were tempest tossed. When you are discouraged, thinking all is lost, count your many blessings, name them one by one, and it will surprise you what the Lord hath done. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God hath done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God hath done. Are you ever burdened with a load of care? Lest the cross seem heavy, you are called to bear. Count your many blessings, every doubt will fly, and you will be singing as the days go by. Count your blessings one by one. Count your blessings, see what God hath done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God has done. When you look at others with their lands and gold, think that Christ has promised you with wealth untold. Count your many blessings, money cannot buy your reward in heaven or your Lord on high. Count your blessings, name them one by one. Count
Count your blessings, see what God hath done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God has done. So amid the conflict, whether great or small, do not be discouraged, God is over all. Count your many blessings, angels will attend. Help and comfort give you to your journey's end. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God has done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God hath done. Amen. Purihin po ang ating Diyos. At ngayon po, ihanda natin ang ating puso at isipan para po pakinggan muli ang mensahe ng Diyos sa atin na ibabahagi po sa atin ni Pastor Ben Sandoval. Okay, muli, magandang gabi po sa atin. At tayo po ay magpapatuloy sa ating pag-aaral sa Aklat ng Isaiah. At ang pag-aaral po natin, tayo po ay nasa chapter 8. At ito po ay karugtong ng ating pag-aaral noon na tungkol sa Emmanuel. Ang natataro po nito ay, actually ito po ay chapter 7 to 9. At ito po ay dapat ay isang mensahe lang, pero ginawa ko po maging tatlo na maikling devotion. Ayan. Para libros din nating maipaliwanag. At sa nagdaan po ay meron tayong nabuo na mga principle na totoo, at ito po yung tinatawag na may pati po doon na history has shown us that God allows suffering and destitution for those who disown His care. God does this not only as a punishment but also as a way to learn us to humble and turn people back to Him. At dahil nga po sa patuloy na pagtanggi ng tao sa kapayapaan na iniaalok ng Panginoon sa kanyang ay gumawa po siya ng pangalawang palatandaan. At ito po ay nakapaloob sa Isaiah chapter 8 verses 1 to 22. Ang pangalawang palatandaan at ang batong katitisuran. Yan po yung pagkakahati ng chapter 8. At ang pag-aaralan po natin ay ang nakapaloob. Ang piling talata na 13 and 18. At ganito po ang sinasabi, Ako, ang Panginoong makapangyarihan, ay dapat ninyong kilalaning banal. Ako, ang dapat ninyong katakutan. Ako, at ang mga anak kong ibinigay ng Panginoon, sabi naman ni Isaiah, ay may palatandaan para sa Israel mula sa Panginoong makapangyarihan na nakatira sa bundok ng Sion. Tayo po'y manalangin, Panginoon Diyos. Maraming salamat po sa panibagong pagkakataon na pinagkaloob mo sa amin sa live streaming na ito, Panginoon, na sama-sama namin mapag-aralan ang chapter 8 ng Isaiah. Ikaw po, Panginoon, ang patuloy na pumilos sa puso ng bawat isa sa amin, nang sa ganon ay ganap naming maunawaan ang iyong banal na salita sa magitan ng patnubay
ng iyong banal na Espiritu. Purihin ka, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. Sa gitna ng kaguluhan at mga banta ng panganib, ang pangako ng Diyos ay malaking kapayapaan sa dibdib. Ang palatandaan tungkol sa darating na tagapagligtas na ipapanganak ng isang berhen ay malinaw na ipinahayag ni Propeta Isaias sa kapanahunan ni Haring Ahaz sa chapter 7 verse 1. Sa panahong ang Syria at Israel ay nagsanib lakas laban sa Jerusalem, at ang duwag at paganong hari ay nangamba na sasakupin siya ng dalawang haring ito, si Haring Resen ng Aram ng Syria at si Pika ng Samaria. Bukod pa rito, ang malakas at makapangyarihang Assyria ay nagbabanta sa kapaligiran. Sa pamagitan ni Isaias ay nangako ang Diyos na hindi mangyayari ang kinatatakutan ni Ahaz kung magtitiwala siya sa Diyos. At gayon din ay pinakita rin ang pinakadulo, the ultimate salvation ng kanyang mga tao ay magmumula lamang sa isang nangangalang Emmanuel. So gaano man kalakas at karami ang kaaway, ililigtas ng Diyos ang Juda kung ito'y lalapit sa Kanya. Ngunit mas pinili ng hari ang lumapit sa Assyria kaysa sa Kanya. Kaya nagbigay ang Diyos ng pangalawang palatandaan, ang pangalawang anak ni Isaias. At sa talata pong 1 to 10 ng chapter 8, ang pangalawang palatandaan na nakapaloob sa talatang 1 hanggang 4. At ang kahulugan po ng mga pangalan ni Isaias at ng kanyang mga anak ay palatandaan ng malapit na katuparan ng mga pangakong parusa at pagliligtas sa Juda. So, ang Isaias po ay nangangahulugan na ang Panginoon na magliligtas. At ito po ay tumutukoy sa restoration of Israel. At ang kanya pong unang anak na si Sir-Hasub ay may kahulugang pagbabalik ng mga nangalat, return of the remnant. At ito nga po yung palatandaan ibinigay niya si Masir Hasal Hasbas. Ang ibig lang sabihin ito ay mabilisang pagsapok at pagkawasak ng mga kaaway ng Juda. So bilang tanda sa darating na parusa, inutusan ng Diyos si Isaias na pangalanan ng pangalawa niyang anak na Mahir-Shalal Hasbas, na ibig sabihin mabilis na pandarambong at madaliin ang pagnanakaw. Sa kaparehong tanda ng pagsilang ng isang sanggol na lalaki, ito ang palatandaan ng pananakot ng Assyria at ang pagkatanggol ng Panginoon sa Juda. At ang tanda po na nalalapit ay sinabi sa verse 4 tungkol kay Mahir-Shalal Hasbas. Bago matutong tumawag ang bata ng tatay o nanay, ang kayamanan ng Damascus at ang sinamsam ng Samaria ay kukunin ng hari ng Assyria. So ipinakita na po sa ating ni Isaias ang mas malakas, mas marahas na pananakop ng Assyria at ang pagkatangat na higit sa ang malakas na pananakop sa Juda ng higit sa Syria at Samaria.
Ito po'y pinakita sa chapter 7 verse 20. At sa mga talata kung 5 to 8, nakapaloob lamang po ito, sapagkat tinanggihan ng mga tao ang kapayapaang ipinangako ng Diyos. Ito po yung tinutukoy sa mga talata ng banayad na agos ng tubig Siloam, na ito po yung nahulugan ng kapayapaan. Ito po yung kapayapaan. At ang matatanda niyo yung pool of Siloam, doon po pinapunta ni Jesus yung bulag na pinagaling niya na pahiran ko dyan. At saka doon po niya tinulungan yung isang paralatiko na laging nauunahan sa pagtubog sa tubig na nagpapagaling. Kaya ito po tinawag na pool of healing. At ito po ang source na water supply sa loob ng Jerusalem. At dahil po sa pagtanggi sa kapayapaan ay ipasasakop sila ng Panginoon sa Assyria. At ito'y tumutukoy naman sa rumaragasang baha na hanggang liig mula sa ilog ng Euphrates. So tumutukoy po ito sa mas marahas at makapangyarihang pananakop na higit sa Syria at sa Israel. Nakapaloob po, basahin po ninyo yan sa mga talatang nabanggit. So si Jesus po, ano po kahalaga sa atin ang kasaysayan na ito ngayon? Si Jesus po ang ating Siloam. Si Jesus po ang ating kapayapaan. At kapag siya ay nasa puso ng tao, may pagkakasundo sa pagitan ng tao at ng Diyos. May kapayapaan tayo sa ating kapatid sa pananampalataya, maging may pagkakaisa ng mga pagnanasa at gawi. So ang pagtanggi kay Jesus ay pagpapahayag ng digmaan. Ang pagtanggi kay Jesus ay pagpapaanod sa baha ng kasalanan at pagkalunod sa tukso ng kaaway. Ang ibig lang sabihin ay mamamatay tayo sa ating mga kasalanan. At sa talata pong 9 at 10, pinakita lang doon kung gaano makapangyarihan ang ating tagapagtanggol. Ipinakita lang dito kung gaano makapangyarihan ang Diyos na nagtatanggol sa atin. Walang makadadaig sa Kanya, maliban na lamang kung ito'y pahihintulutan niya. At sapagkat sariwa pa sa ating Bible reading, ang mga talatang, ang mga kabanatang 36 o 39, so hindi na po natin yan masyadong ipapaliwanag. Kasi kung talagang sumusunod kayo sa ating Bible reading, pinaliwanag ko dito ng ang kasaysayan sa chapter 36 at 37. Nung nagdaang linggo lamang po yung Bible reading na yan. So, hindi na po tayo magtatagal dyan. So, kapag hindi tayo nagpapasakop sa lilim ng pakpak ng makapangyarihan tagapagligtas, ang lilim ng kasamaan ang magsasadlak sa atin sa madilim na kapaligirang walang kakapay sa paglalakbay at patnubay sa daan. Kaya humahantong tayo sa malagim na hantungan. Yan po ang nakapaloob sa talatang 1 hanggang 10 at sa talata kung 11 hanggang 22 ang batong katitisuran. So sinasabi sa kasulatan na si Jesus ang batong katitisuran ng mga hindi nagtitiwala sa Kanya. Kaya siya ang nararapat nating igalang, asahan at pagtiwalaan sa lahat ng panahon, lalong-lalo na ngayong may pandemya. Bagamat malaki ang naitutulong ng ating kapwa, ang tunay nating pag-asa ay nasa pagkilos ng ating Diyos na dakila.
So habang nahaharap ang Juda sa panganib at kahirapang darating, nararapat na sa Diyos sila lumapit at matakot, hindi sa mga kaaway. Ang pangalan ni Isaias at ang kanyang dalawang anak ang palatandaan ng Diyos sa kanyang pangakong pagtatanggol sa Juda laban sa kanyang mga kaaway. Palatandaan sa Israel ng kanyang kasunduan kay David, kaya't laging may natitirang tao. Laging mayroong tinatawag na remnant at meron ding mga remnant na nagkalat sa iba't ibang dako. Sa kabila ng paulit-ulit na pandarambong at pagkawasak sa kanyang piling bayan. So sa pangakong ito nanindigan si Isaias nang sabihin niya na narito po ako, Panginoon. So kapag ang tao ay nagsimulang mag-alinlangan sa mga pahayag ng Diyos tungkol sa kaguluhang darating at sa pag-asang kasunod nito, ang pangalan ng mga anak ni Isaias ang palatandaan ng pagliligtas sa kanila. At kinote po ito ng Hebrew 2:13, nagtitiwala ako sa Diyos at idinagdag pa niya, narito ako kasama ang mga anak ng Diyos na kanyang ibinigay sa akin. So ganito po dapat ngayon. Ganito pa rin dapat hanggang ngayon ang pagtitiwala natin sa Diyos, sapagkat ang Emmanuel na ipinanganak ng isang berhen, ang ating tagapagtanggol noong pamanguna, ngayon at magpakailanman. Si Jesus, ang katawan ng Espiritong Diyos at ang kanyang presensya dito sa lupa ay nasa puso ng bawat mananampalataya. Ito ang nararapat na sentro ng katuruan sa bawat iglesia na si Kristo ang kinikilalang ulo at Panginoon. Ang dapat na katuruan ng iglesia ay nakapaloob sa kanyang pagsilang at kamatayan, sa kanyang muling pagkabuhay at muling pagdating. Ang sabi ni Simeon kay Maria, si Simeon po ay isang matandang laging nasa simbahan at sinasabi ng kasulatan na siya ay puspos ng Espiritu at sinabi ng Panginoon na hindi siya mamamatay hanggang hindi niya nakikita ang tagapagligtas. At nang ang mag-ina po nung si Jesus ay 8 araw o isang buwan pa lang na naipapanganak, ay dinala po sa simbahan bilang kaugalian noon. At nakita po siya ni Simeon, inarga niya ang bata at sinabi niya kay Maria sa Lucas 2:34, ang batang ito'y ipinilaga upang magbagsak at magtaas ng marami sa Israel. Siya ang magiging paksa ng usap-usapan ng marami. At pagkatapos po noon, sinabi ni Simeon na maaari na akong mamatay sapagkat nakita ko na ang tagapagligtas. So ito po isang patunay lamang na si Jesus ang Emmanuel. Isa sa maraming mga patunay. At kung hindi totoo ang kasaysayan tungkol sa buhay ni Jesus sa tagal ng panahon nagdaan, hindi na sana siya na pag-uusapan pa ngayon. Sariwa pa sa atin ang pagpanaw ni Rabbi Zacarias. At siya ay kilalang kilala at laging
laman ng usapan. Ilang buwan na siyang umuwi sa Panginoon, napapag-usapan pa ba siya ngayon? Maliban na lamang sa mga naiwan niyang video ng mga messages. Ganon kadali malimutan ang taong pumanaw. Pero sa ating Panginoong Jesucristo na nasa 2,000 taon nang mahigit nawala, bakit patuloy pa rin ito nagiging paksa ng mga usapang pangrelihiyon? Bakit laging paksa sa mga debate? Hindi tayo nakikipagdebate kasi buo ang ating paniniwala na siya nga ang ating Emmanuel. Ito ang katibayan na siya kaganapan ng kasunduan ng Diyos sa sangkatauhan. Sa Romans 9:33 ay muling ikinote ang chapter na ito na ayon sa sinasabi ng kasulatan, maglalagay ako sa Sion ng isang batong katitisuran ng mga tao. Madadapa sila dahil sa batong ito. Subalit hindi naman mabibigo ang sasampalataya sa Kanya. So sa kabila ng mga tanda at mga himala, marami pa rin ang ayaw maniwala na si Jesus nga ang Diyos na bumaba dito sa lupa upang tipunin ang mga nawawala. At sinabi naman ni Apostol Pablo sa taga-Korinto, sapagkat ipinasya kong wala akong pahahalagahan sa piling ninyo, maliban kay Kristo at ang kanyang pagkamatay sa krus. 1 Corinthians 2:2. So sa mga tunay na Kristiyanong mangangaral at tagapagturo, si Kristo ang dapat at ang kanyang krus ang nararapat na sentrong paksa. Dalawang mahalagang bagay na dapat na matutuhan ng tao. Ito po ay nakita ko sa aklat, nabasa ko sa ano bang libro? God in the Flesh. Hindi ko lang po alam kung sino author. Sabi, dalawang mahalagang bagay na dapat matutuhan ng tao. Una, ang mundo, kasama tayo, ay may halaga, subalit wasak at nalilito. At pangalawa, kay Jesus, may kasagutan ang bawat katanungan o bawat suliranin o pagkakataon na hinaharap natin sa mundong ito. So kung paano ipinakikilala ni Kristo ang Diyos Ama, gayon din natin ipakilala ang Diyos Anak. At sa isang mensahe ni Rabbi Zacarias ay paulit-ulit ko pong pinakinggan ito upang magkaroon, upang manatili sa aking kaisipan, at ito po naman nakapost sa aking Facebook page sa kanyang sinabing English, at ito po'y sinubukan kong sa Tagalog. What does it means to be a woman? Ano ang kahulugan ng maging tao? Sa nagpapatuloy na proseso ng paglikha, muling kapananakan, pagbabago at kaganapan, ang isa ay nagiging tunay na tao. At ang kaganapan ay pagsamba sa nag-iisang Diyos na buhay. At ang pagsamba ay pagsusuko ng buong pagkatao sa Diyos, sa paglilinis ng budhi ayon sa kanyang kabanalan, pagpapayabong ng kaalaman ayon sa kanyang katotohanan, pagpapadalisay ng kaisipan ayon sa kanyang kalingmingan, pagbubukas ng puso para sa kanyang pag-ibig,
at pagpapasakop ng kalooban sa kanyang dakilang layunin. Ang lahat ay dahil sa pagmamahal ng salitang naging tao at namuhay sa piling natin na puno ng kagandahang loob at katotohanan. Ang pangalan niya ay Jesus, na naghatid sa ating sa ganap na pagsamba sa nabubuhay na Diyos. At ang lahat ay sa pamagitan ng kanyang biyaya. Ganito po kahalaga si Jesus sa buhay ng bawat tao. At ang wala sa kanyang buhay si Jesus ay isang kalagayang alunos-lunos. At magtatapos po ako sa talatang 20 hanggang 22. Babasahin ko na lamang po. At tunay na isa puso po natin ang bawat salitang nakapaloob sa mga talatang ito. Ang nauna po dito sa mga talatang ito ay ang pagkonsulta ng mga tao sa mga espiritista, sa mga magkukulam upang malaman kung ano ang kanilang kapalaran. At dito po ay lubos na kinapuutan. Ito po mga hakbang nito ang lubos na kinapuutan ng Panginoon. Kaya natin, bakit nyo hahanapin sa mga patay ang tungkol sa mga buhay? At ang masakit po, ito ay patuloy na ginagawa pa rin hanggang ngayon. Kung minsan pa nga, kahit ang nagsasabing siya'y Kristiyano, ay lumalapit pa sa ganito. Kaya mahalaga po ang talatang ito. Ang kautusan at katuruan ng Panginoon ang dapat ninyong pakinggan. Kapag may mga nagsasalita ng mga bagay na salungat sa mga itinuturo ng Panginoon, nadidiliman pa ang pag-iisip ng mga taong iyan. Lalakad sila na pagod at gutom. At dahil gutom sila, magagalit sila at susumpain ang hari nila at ang kanilang Diyos. Tumingalaman sila sa langit o tumingin sa lupa, wala silang makikita kundi kahirapan at kadiliman, at doon sila dadalhin ng matinding kadiliman. Ito po ay katotohanan simula pa noon hanggang ngayon at sa ating hinaharap. Kaya mahalaga po na sa bawat iglesia ay si Kristo ang laman ng bawat paksa. Purihin ng Diyos. Panginoon, maraming salamat po. Tunay nga po na napakabuti mo. Tunay nga po na salamat. Maraming salamat sa patuloy mo pagpapaalaala sa amin. Muli, ibinabalik namin sa iyo ang lahat ng kapurian sa pangalan ng Diyos. Amen. 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 Salamat po, Pastor Ben. At sana po nakikita natin yung application na ating pinag-aaralan sa Book of Acts din, na ang sentro ng mensahe o preaching ng bawat iglesia ay marapat lamang na ang Panginoong Jesus. At makikita po natin, sana na-appreciate natin na kung paano inaaral natin, na-expound natin verse by verse ang Book of Isaiah. At makikita natin kung paano ito isinakatuparan ng ating Panginoong Yesus. Doon po natin makikita talaga ang kadakilaan ng salita ng Diyos. Kaya po sa inyo na nahihirapan kapag inaaral natin yung history
ng Israel. Huwag po tayong maghinawa at magsawang mag-aral ng salita ng Diyos, dahil kung mag-i-stick po tayo sa mga bagay na inspirational lang at mga masasarap pag-usapan, hindi po nang mababago yung ating puso at ng ating buhay. Kailangan po natin yung salita talaga ng Diyos na nakasentro sa Panginoong Jesus, dahil yun po ay hindi lang inspirational kundi transformative talaga. At makikita talaga natin kung ano yung mga kahulugan ng mga verses sa New Testament, dahil inaaral natin yung katuparan nito na nagmula sa Old Testament. So, purihin po ang Diyos at alalahanin niyo po na hindi madali yung pag-expound na yun ni Pastor Ben, dahil inaaral pa natin yung initial context niya sa Israel at kung paano ito isa katuparan sa New Testament at kung paano natin ma-apply ngayon sa ating buhay. Dahil yun po yung tamang proseso ng pag-interpret po sa Bible. So, alam ko po na nai-enjoy natin ito at patuloy po natin itong i-anticipate every Wednesday. Ang series natin sa prayer meeting ay Asaya at sa Acts po sa every Sunday. So, sa ating pong pananalangin ngayong gabi, patuloy po nating kilalanin ang ating Diyos na pinapanalanginan. Nais ko pong basahin yung 1 Chronicles 29:11. Yours, O Lord, is the greatness and the power and the glory and the victory and the majesty. For all that is in heavens and in the earth is yours. Yours is the kingdom, O Lord. You are exalted as head above all. So knowing po na ang ating Diyos ay makapangyarihan at pinakamataas sa lahat, tayo po ay mananalangin ng may pagtitiwala. Pananalangin na mayroon pong kapanatagan at kasiguraduhan na kung siya ay naging tapat sa kanyang pangako 1,000 years later from the Old Testament na na isa katuparan in the New Testament, yung pangako niya po na diringgin niya ang ating mga panalangin ay maaari po nating panghawakan. So ngayong gabi, sama-sama po tayo as a church, kikilalanin natin na mayroon tayong Diyos na makapangyarihan sa lahat, na mayroon pong pamamahala sa lahat ng bagay. Magpapasalamat tayo, hihingi tayo ng tawad as a church, hihiling tayo as a church, at dahil lamang po sa ating Panginoong Jesus, gaya nga ng sinabi ni Pastor Ben kanina, na dahil sa Kanya ay mayroon na tayong kapayapaan na ipinangako ng Old Testament, mayroon na tayong maayos na ugnayan sa Diyos. At dahil kay Kristo, lahat po ng ating kahilingan ay mayroon pong katugunan ayon sa Kanyang kalooban. So with that being said, sama-sama po tayong manalangin sa ating Diyos na buhay. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos, maraming salamat po sa pribilehiyo na ito na ibinigay niyo po sa amin, na kami ay magsama-sama bilang isang iglesia. Dahil kami po ay iniligtas ninyo sa pamagitan ng Panginoong Hesus. Kami ngayon ay mayroong pribilehiyo at karapatan na manalangin, Panginoon, sa inyo. Kami po, Panginoon, ay nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran sa amin pong mga nagawang kasalanan. Sa mga bagay po na alam namin nakakahadlak sa amin pong relasyon sa inyo. Humihingi kami ng kapatawaran dahil marami kaming mga nagawa this past few days na hindi po nakalugod sa inyo. Marami sa amin ang naglalamig, marami sa amin ang nakakaligtaan ng ang aming ugnayan sa inyo. Marami sa amin ang na aapektuhan at muli ay inaalipin ng sistema ng mundong ito. We ask for forgiveness. And Lord, patuloy namin hinihiling sa inyo. Sa kabila ng aming pinagdadaanan na hindi kami nakakapag-gather physically as a church, patuloy mo kaming patatagin. At isa sa mga gawain na ipinagkaloob mo sa amin ng prayer meeting na ito, upang nang sa gayon, hindi man kami nagkakasama-sama, ay pinapaalalahanan mo kami patungkol sa iyong katotohanan, at kami pa rin ay may pagkakataon na manalangin ng sama-sama. Kaya po, Panginoon, hinihiling namin, una sa lahat, ang LCC family,
na patuloy mo pong i-provide ang aming pong mga pangangailangan. Marami po kaming mga kapatid, Panginoon, na nahihirapan dahil po sa pandemic. Patuloy niyo pong i-provide ang aming mga pangangailangan gaya po ng pagkain sa araw-araw, sa mga bayarin, Panginoon, sa mga nag-aaral, sa kanilang pang-tuition, at mga gamit na kailangan para po sa online classes. We continue to pray, Lord, for your protection sa bawat isa sa amin, sa mga lumalabas po para po mamili, para mamalengke at na-expose, Panginoon. Lalong-lalo na sa mga nagtatrabaho na nagko-commute pa, Panginoon, we pray for your protection. Dalangin po namin na ang lahat po, hindi lamang ng LCC family, kundi lahat po ng aming kapamilya. Lahat po ng aming mga mahal sa buhay ay patuloy niyo pong proteksyonan at patnubayan. And we also extend our prayers for protection, hindi lamang sa amin, sa aming mga mahal sa buhay, kundi sa amin pong buong bansa. Patuloy pa rin po, Panginoon, na hindi lamang ang pandemyang ito ang aming problema, kundi may mga personal pa rin kaming problema, meron pa rin po kaming pinagdadaanan. Kasama po dito ang mga kapatid na mayroon pong karamdaman. Sa gitna po ng krisis na ito, mayroon pong mga karamdaman na nangangailangan po ng medication. At sa kabila, Panginoon, ng kanilang pinagdaraanan, ay apektado, Panginoon, ang kanilang buong pamilya. Kaya, Panginoon, wala po kaming ibang nais, kundi ang inyo pong patuloy na magkilos, pagpapagaling sa kanila, pagpapalakas sa kanila, Panginoon, na may mga karamdaman, at sa pamilya nila, Panginoon, na tumutulong at nag-aasikaso sa kanila. Dalangin din namin ang inyo pong pagpo-provide sa kanila pong pagbabayad sa ospital, sa mga gamot na kanilang iniinom. We also pray, Lord, hindi lamang sa mga kapatid namin na matatanda, kundi pati rin sa aming mga kapatid na bata, Panginoon, na vulnerable sa karamdaman. We pray for your protection. At sa aming lahat, Panginoon, tulungan niyo kami na patuloy na mailayo, Panginoon. Knowing, Lord, na every day nadadagdagan po ang positive cases. We just don't want, Lord, to take it for granted. Ayaw namin na i-take for granted, Panginoon, ang inyong protection. Kaya kami nagpapasalamat at patuloy na hinihiling po, lalong-lalo na sa mga kapatid namin na na-expose po sa kanilang mga katrabaho, sa kanila pong mga pinapasukang kumpanya, Panginoon. May you continue to protect us, Lord. And also, Lord, patuloy namin dinadalangin ang aming buong bansa mula sa aming presidente na mayroon din po karamdaman. Imperfect as he is, Lord, we uphold him in our prayers. We pray for his health. We pray for wisdom, hindi lang sa kanya, kundi sa lahat ng kanyang gabinete, Panginoon. Sa lahat po ng LGU, sa lahat po, Panginoon, ng departments, lalong-lalo na, Panginoon, sa departamento na kung saan tumututok sa pandemya ito. Lord, we pray for them. We pray for wisdom. We pray for compassion. We pray for their salvation. Dahil ito po ay inutos ninyo, we should pray for our authorities. We should pray for them. We should pray for their salvation. And also, Lord, as we pray for our government, we also pray para sa aming mga frontline workers na patuloy po nagsusumikap at hindi namin lubos na masukat kung gaano po sila nahihirapan sa mga panahon nito. But we can pray for them, Lord. We can pray for them. And we are praying, patuloy niyo po silang palakasin. Patuloy niyo po silang ingatan. Sila, lalong-lalo na ang kanilang ang kanilang buong pamilya, Panginoon.
Kailangan din namin na makita ito ng gobyerno na mas tulungan sila habang tinutulungan nila ang buong bansa, Panginoon. Patuloy din namin dalangin, Lord, ang aming iglesia at ang lahat po ng local churches. May we continue to be the salt and light of this dying world. Lalo pa ngayon, Panginoon, maging tapat kami sa aming misyon. Na sa kabila ng krisis, patuloy kaming sasamba sa inyo. Patuloy kaming didepende sa inyo. Patuloy kaming maghahayag, Panginoon, ng mabuting balita. Patuloy naming inahayag ang Panginoong Yesus na siyang pag-asa ng sanlibutan. Na Panginoon, hindi po ang COVID-19 ang ultimate problem ng mundong ito, kundi ang kasalanan. At si Kristo lamang ang tagapagligtas. Kaya po, mas kailangan namin maging matatag ngayon. Sa lahat po ng mga Christians na sa live stream lamang nakakapag-church, we pray, Lord, na huwag mo pong hayaan na kami manlamig at mapalayo sa aming pagkatawag, sa aming kaligtasan. Bagkus, ngayon, Panginoon, palakasin mo, patatagin mo ang lahat ng mga pastor na patuloy na maglingkod, patuloy na maging tapat, Panginoon, sa responsibilidad at pribilehiyo na ibinigay mo po sa amin. Patuloy na alagaan ang iyong iglesia, patuloy na ihayag si Kristo. At ang lahat po ng mga Kristiyano sa kanilang mga tahanan, sa kanilang mga workplace, ay patuloy na maging involved, actively involved sa kanilang mga local churches, even via live stream, at i-maximize ang opportunity na ito na patuloy na ihayag sa kanilang buhay si Kristo at ibahayag si Kristo sa pamagitan ng kanilang mga bibig at pananalita at ipakita ito sa kanilang mga buhay. Salamat, Lord, dahil sa kabila ng pandemic, meron kaming live streaming. And we don't want to take this for granted. At tulungan nyo kami na patuloy itong i-improve upang nang sa gayon, mas marami pa makarinig ng inyong salita at patuloy na mapatatag ang inyong pong iglesia. Again, Lord, gaya po ng verse na binasa namin kanina, you are sovereign, you are the head, you are the Lord of all things. Kaya po pinagkakatiwala namin ito lahat. At sa mga maaabot pa ng live stream na ito, may you bless us continually, Lord. May you strengthen us as your children, as your church. Lalo na po sa panahon ngayon. Maraming salamat po. Ito po ang aming panalangin na may pagtitiwala at pasasalamat. Sa tanging pangalan lamang po ng aming Panginoon, tagapagligtas at tagapamagitan na sa Jesus. Amen. Amen. Muli, maraming salamat po sa ating lahat at muli po tayong magsama-sama sa araw po ng linggo para po sa ating worship service. Purihin po ang ating Panginoon. Ilan lang yata eh. Ano kailan?